Para sa ating mga balitang national, DOT umaasa na ibababa na iba pang bansa ang kanilang travel advisory sa Pilipinas. Ang detaling yan mula kay kapartner Jason Rubrico. Kapartner Jason. Mula avoid non-essential travel, ibinaba ng gobyerno ng Canada ang kanilang travel advisory sa Davao City at Siargao sa exercise a high degree of caution ayon sa Canadian Embassy. Ikinatuwa ng Department of Tourism ang naging hakbang ng Canada. Sabi ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na magsilbi ng inspirasyon at paalala ito sa mga iba pang bansa na kailangan din nilang i-update ang kanilang travel advisory laban sa Pilipinas. And we're hopeful that this downgrading by the Canadian government of its travel advisory against the Philippines will serve as an inspiration and a reminder to other governments that the travel advisories against our country need to be updated to present-day facts. That is, that the Philippines is safe and secure, and that Filipinos are more than ready to welcome tourists into our shore. Ang bansang Canada ay isa sa mga top source market ng Pilipinas pagdating sa mga turista kasabay ng South Korea, Estados Unidos, Japan, Australia at China. Sa ngayon, Ani Frasco, nagpapatuloy ang kanilang pagsasanay ng mga tourist police at nakapag-deploy na ng higit 7,000 sa mga pangunahing tourist destination. Kamakailan ay nilunsad din ng DOT ang kanilang Tourist Assistance Center. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang ahensya sa Department of National Defense at Department of Interior and Local Government para mapaigting ang seguridad at kapayapaan, partikular na sa Mindanao. We're hopeful that the rest of Mindanao will also enjoy a downgrading of any other advisories from other countries. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Samantala, whole government approach kontra pamimirata sa mga pelikulang Pilipino. Paigtingin ng pamahalaan ayon kay DILG Secretary Abalos. Ang balita yan ay mula kay kapartner Paul Montibon. Kapartner Paul. Magandang umaga, suportado ng pamahalaan ang industriya ng pelikulang Pilipino para sa unti-unting pagbangon ng mga ito mula sa epekto ng nagdaang COVID-19 pandemic. Ito ay makaraang tumulong kay Interior Secretary Benjamin Minor Abalos ang iba't ibang grupo ng movie producers para ihirit ang 3 taong moratorium sa pagbabayad ng buwis. Ayon kay Abalos, maliban kasi sa pagbubuwis, malaking problema rin ng mga nasa industriya ng pelikulang Pilipino ang piracy o pamimirata dahil malaki ang nawawala sa kanilang kita dito. Kaya naman, hiningi rin ng kalihim ang tulong ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, gayon din ng National Bureau of Investigation o NBI, Optical Media Board at National Telecommunications Commission o NTC para sa kampanya. Dagdag pa ni Abalos, kabilang ang piracy sa kanilang tinututukan, katuwang ang PNP, gayon din ang iba pang mga cybercrime na mas tumaas ang bilang sa nakalipas na mga taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. At sa iba pang mga balita, PCSO General Manager Robles ginisa sa Senado dahil sa questionable iloto. Ang detaling yan, or alamin natin ang balitang yan mula kay kapartner Troy Gomez. Kapartner Troy. Umani ng batikos ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa Senado dahil sa pagpapatupad ng online na pagtataya sa loto kahit hindi pa ito aprobado ng Pangulo. Sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Ways and Means ay kinestyon ni Senador Raffy Tulfo ang mga opisyal ng PCSO, partikular na si PCSO General Manager Mel Robles kung bakit hindi siya dumaan sa opisina ng Pangulo para umpisahan ang operasyon ng iloto. Sinabi ni Robles na hindi pa naman kailangang humingi ng permiso para sa online na pagtataya kasi nasa trial stage pa lamang ang iloto. Pero si Senator Tulfo hindi kumbensido sa dahilang ito ni Robles. Na sinasabi rito, pag online, kailangan may permiso mula sa OP. Online po yung iloto. Sana po, kumuha kayo ng permiso sa Office of the President. Binaypas niyo po yung OP sa proyektong ito. Number 1 violation po yun. Mr. Chairman, assuming that is correct, we are just on a test run po. We have to test this before having it approved. Kasi po, it would look, kung hindi naman po gumagana,
pag nauna naman po yung approval, medyo mahirap din naman po yan. So we have to be very clear, this is on a test run. Exactly, precisely, definitely, absolutely, you're right. Pero, bago ka mag-test run, you should secure permission from the OP before any move whatsoever. Giit ni Robles, pinayagan na sila ng opisina ng Executive Secretary dahil ang PCSO ang may otoridad sa pagbuo ng technical guidelines para sa online betting platform. Pero ipinunto ni Tulfo na marahil ay magbabago ang isip ni Executive Secretary Lucas Bersamin kung nalaman niya ang sinabi ng Office of the Government Corporate Council o OGCC patungkol sa nasabing issue. And I don't know kung nabasa ba ng Executive Secretary itong opinion ng OGCC. Sana pinadalhan nyo si Executive Secretary ng opinion. Sir, nagbibigay ka ng opinion yan pero may opinion ng OGCC. Pinagbangga nyo sana. Siguro baka hindi siguro nabasa ito ng Executive Secretary kasi kung nabasa ito ni ES, then he might not have issued that kind of letter. Kasi kung ako sa Executive Secretary at pinabasa mo sa akin to, ba't pa ako mag-issue ng sulat ng ganon? Sasabihin ko, hindi ko ba magkain yung OGCC? Kasi sigurado ako si ES, he'll make sure na talagang nagko-confront tayo sa lahat ng mga patakaran, sa lahat ng mga protocol sa departamento ng executive. Kasunod nito ay binasa na ni Tulfo ang bahagi ng opinyon ng OGCC na nagsasabi na kailangan ito ng permiso mula sa Pangulo kahit ang pagsasagawa ng test run at para sa procurement o pagbili ng online betting systems. Nagsasagawaan niya sila ng pagdinig dahil sa reklamo ng mga Lotto outlet franchisee at Lotto agents. Dahil sa pagbubukas ng e-Lotto sa nakaraang buwan ng Disyembre ay libo-libo na sa kanila ang nawalan ng trabaho. So ano nangyari po doon na Ms. Xavier doon sa 2000 na sarado na po sila lahat. Sarado na po lahat yung ano. Yun nga po yung humihingi sila ng tulong sa akin na kung maaari po na mabigyan sila ng chance na makapagbukas ulit. Ang problema po, wala po talagang available na machine. Ikinagagalit ni Tulfo ang questionableng e-Lotto dahil bukod sa wala itong permiso ay lumabas din sa pagdinig na batay sa abiso ng OGCC. Ang test run para sa e-Lotto ay dapat 6 na buwan lamang at hindi 1 taon. Sabi po ng OGCC dito na dapat kung test run ang pinag-uusapan 6 months lang. Ginawa niyo pong 1 year at inilagay niyo po dito sa Memorandum of Agreement with Pacific Online. Again, that's another violation. Your Honor, as you have said, we are in the best position as the same opinion cited. And ito naman po ay is from the experience of the collective memory, the institutional memory of PCSO. Kinestyon rin niya kung bakit may komisyon ang system provider ng e-Lotto gayong nasa trial stage pa lamang ito. Batay sa dokumento na hawak ni Tulfo, higit 10 milyong piso ang tinanggap na komisyon ng Pacific Online Corporation. These game proponents should not receive any commission at all the sale and marketing of the online game tickets during the experimental test run of such games consistent with the objective of a mere test run except for recovery of actual reasonable cost. And you are further cautioned, this commission basis arrangement for the game proponents' sale and marketing of the online game tickets during the experimental test run period may expose members of the PCSO board and or PCSO's officers to criminal and or administrative liability under Section 3 of RA 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Lalo pang ang naging palaisipan para sa mga senador ang pagkapanalo ng isang bettor nito lamang Huwebes at 18 ng Enero. Gayong ipinagdidiinang nasa trial stage pa lamang ang e-Lotto na nag-o-operate na walang permiso. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Samantala, mga residente ng Davao City nagrally bilang pagtutol sa controversial na People's Initiative or PI. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapara MJ Mondihar. Kapara MJ. Mahaba ang pila ng mga sasakyan sa isang kalye na ito sa Kalinan, Davao City.
Sasakay dito ang mga Dabawenyo na sasama sa pagkilos para maipaabot ang kanilang mensahe sa mga nakaupo sa kapangyarihan na sila mga taga Davao ay hindi na bibili ng pera. Among Davao, not for sale din na siya. Alam mga Dabawenyo, not for sale. Isang karavan ginawa ng mga volunteer mula Kalinan papuntang Rizal Park sa downtown ng Davao. Bit-bit ang kanilang mga sasakyan, mga naglalakihang bus at mga motorsiklo, lahat nagkakaisa para tutulan ang tinatawag nilang pailalim na People's Initiative para amyendahan ang 1987 Constitution. Kinundin na nila ang pag-aalok ng pera o ayuda kapalit ng perma para sa tsa-tsa. Kaya pagdating sa Rizal Park, ito na ang naging eksena. Ayon sa mga nagkakaisang kapitan ng Kalinan District, kusang sumama ang mga tao sa pagtitipon. Sumaw na sir nga nibarog mi mga taga Kalinan District na mauni ang tinuod nga People's Initiative na nilihok mi og lakang pinaagi sa mga mugbong mga tao, mga yanong lumulupyo. Pati mga IP community sa Davao City sumama rin para igiit ang kanilang pagtutol sa ginagawa ng ilang mga politiko. Voluntary sila nagpunta dito sapagkat alam nila ang Dabawenyos, iba ang Dabawenyos kahit nakatira kami sa Book ID, ang Kalinan District, more na nasa sa Book ID. Kasabot mo kung sa Book ID, taga-Bukid. Pero bisan taga-Bukid, ang Kalinan District, nagkahiusa mi, na nagpamatod, bisan sa Bukid mi, dili may mga naong o kwarta. Tiniyak naman ng mga kapitan sa Kalinan na hindi sila tatanggap ng pera kapalit ng tsa-tsa. Umaasa din sila na magsisilbing halimbawa sa iba nating kababayan ang kanilang ginawa na pagtayo sa katotohanan na huwag mapadala sa mga paayuda kahit ang kapalit ng perma ay cash assistance mula sa AIX, tupad at iba pang dole-out program ng pamahalaan. Sagpa na ko sila ng AIX, pila, 3,000 AIX, tagpaon ko sa 10,000. Maraming salamat, Kumar MJ. At sa iba pa mga balita, Katsa Fridays ang DepEd, suportado ni Senator Gatchalian. Ang detalye niya sa pagbabalik ni Kapartner Troy Gomez. Or Troy. Suportado ni Senator Wayne Gatchalian ang pagpapatupad ng Department of Education ng Catch-Up Fridays upang iangat ang kakayanan ng mga mag-aaral pagdating sa pagbabasa. Binigyan din ni Gatchalian ang kahalagahan ng pagpapatupad ng programa lalo na't karamihan ng mga mag-aaral sa bansa ay hirap sa pagbabasa. Inanunsa ng Department of Education ang Catch-Up Fridays noong Enero 12. Ipapatupad ang programa sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa elementarya at high school, pati na rin sa mga Community Learning Centers o CLC sa buong bansa. Sa ilalim ng Department of Education Memorandum No. 001, Series of 2024, ilalaan ang Drop Everything and Read activity sa lahat ng mga araw ng Biyernes sa buwan ng Enero. Ayon sa Department of Education memo, bahagi ang Catch-Up Fridays ng National Reading at Mathematics Program na parehong nasa ilalim ng National Learning Recovery Program. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumbahan, Troy Gomez nagmulat, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, 3 taong holiday, hiniling ng film producer sa mga LGU ayon kay DILG Secretary Abalos. Ang alamin natin ang balitang yan mula kay Kapar Almar Porsuelo. Kapar Almar. Humakot ng lagpas 1 bilyong pisong kita ang kakatapos lang na Metro Manila Film Festival o MMFF. Nagsimulang magbukas sa mga sinihan ang mga pelikulang gawang Pilipino noong December 25, 2023 at natapos nito lang Enero 7 taong kasalukuyan. Ang kita na umabot sa 1.69 billion pesos ay record-breaking dahil noon pang taong 2018 ang huling record high na kita ng MMFF. Kaya naman upang mas mapalago pa ang industriya, humingi ng tulong sa Department of the Interior and Local Government o DILG ang iba't ibang samahan sa industriya ng pelikulang Pilipino. Ito'y para pakiusapan ang mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng 3 taong tax holiday para sa lokal na industriya ng pelikula sa bansa. Sa isang pulong balitaan sa Campo Crame araw ng Huwebes, sinabi ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. na layo ng naturang panukala na matulungan ang mga industriya ng pelikulang Pilipino na bumangon mula sa epekto ng COVID-19
COVID-19 pandemic. Ayon kay Secretary Abalos, kakausapin niya ang mga alkalde para ibigay ang inihiling ng mga movie producers. Paliwanag pa nito na kung mangyari ay hindi naman malulugi ang mga LGU dahil sa kabuoang pelikula na pinapalabas, nasa 30% lamang rito ay Filipino movies. Well, yun po ang hinihingi ng board, no, ng samahan na baka pwede may tax holiday. At least ito yung sa pelikulang Pilipino lamang. Sa ngalan po ng DILG sa amin ay tutulong kami na makumbinse ang mga alkalde, ang mga LGU na baka po pwede dahil isipin nyo kung ito yung PAI, hindi lang naman lahat pelikulang Pilipino, may mga foreign ka pa rin eh. Siguro pelikulang Pilipino, marami na yung sa bawat 10, 3 eh. Baka po pwede i-zero na lang natin. Tulong na natin for the next 3 years para makabangon naman sila. Ang pahayag ng kalihim ay ginawa matapos na malaman ang iba't ibang hinaing ng mga Filipino movie producers. Ayon pa kay Abalos, nauunawaan niya ang hirap ng mga nasa industriya ng pelikulang Pilipino dahil bukod sa malaking gasto sa produksyon ay nadaragdagan pa ito ng bayad sa iba't ibang permit. Yung taxation process, yung pong buwis na tinatawag, meron na silang VAT, meron pa silang amusement taxes. No? VAT is 12%, amusement tax is 10%. At kung nagsushooting sila, kaliwat kanan na permits ang kailangan nila. In short, siguro roughly kung sa 100%, pinakamalaki na siguro ang 30%, kung kikita sila. More or less, approximately po ito. Not mentioning the fact na marami pang problema. Bakit? Number 1 yung pirata. Kaya maliban sa 3 taon na tax holiday, plano din ng kalihim na mas paigtingin ang paghuli sa mga namimirata sa mga pelikula at gagawa din ito ng paraan upang mas mapabilis ang pagkuha ng permit sa mga lokasyon ng shooting. Aayusin na natin siguro paano pagkuha ng mga permit, kung lilipat kasi isang barangay para mas coordinated dahil marami na rin mga foreigners na gustong mag-shooting sa atin, foreign film production, collaboration nila, para mas mabilis at mas lalong gumanda ang film industry sa ating bansa. Policy issues, no, tungkol sa mga batas ngayon, lalo na about piracy, at enforcement nito kung paano natin gagawa ng paraan nito. Nagpapasalamat naman si Tirso Cruz III, ang Chairman at Chief Executive Officer ng Film Development Council of the Philippines sa DILG sa pakikinig sa kanilang hinaing, lalo't naniniwala siyang malaki ang maiaambag ng pelikulang Pilipino sa pagpapalago ng ekonomiya. Kami naman po nagpapasalamat talaga unang-una na sa oras na pinagkaloob sa amin ni Secretary. At marami po kami talaga napag-usapan, maraming naging maliwanag at nangako naman si Sir na lahat ng magagawa ng departamento niya ay gagawin niya upang matulungan ang state ng ating pelikulang Pilipino. Sa huli panawagan ni Tirso Cruz sa publiko, tulungan po natin ang ating industriya. Filipino first, sabi nga nila. Unahin natin ang sariling atin bago ang ibang bansa. Sa ngayon ay bumuo na ng Technical Working Group ang DILG upang pag-aralan ang mga polisiya at ang magiging sistema upang tulungan ang pelikulang Pilipino. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo, SMNI News. At sa iba pang mga balita, pag-angat ng standard ng maritime sector para makasabay sa global standards, inutos ni PBBM sa Marina. Alamin natin ang detaling yan mula kay Kapartner Creslin Cataro. Kapartner Creslin. Binigyan ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Maritime Industry Authority o Marina na i-standardize ang maritime sector ng Pilipinas upang matiyak ang pagtalima ng bansa sa international standards. Ang kautusan ay ginawa kasabay ng pulong ni PBBM kaugnay ng Maritime Industry Development Plan o MIDP 2028 sa Malacanang Palace nitong ika-17 ng Enero. Tinalakay sa meeting ang mga solusyon sa mga kinakaharap na hamon sa industriya na may kinalaman sa vessel quality, excise tax sa gas at maging sa umiiral na maritime policy sa bansa. Pinag-usapan din ang mga reformang lehislatibo para sa kaunlaran ng maritime industry at dagdag na pamumuhunan dito. Sa meeting, sinabi ni Pangulong Marcos na ang standardisasyon ng mga operasyon sa maritime industry ang unang hakbang tungo sa pagpapatupad ng mga reforma sa industriya. Sa inilatag namang presentasyon ni Marina Administrator Sonia Manaluan, hiniling niya ang pag-aproba ng Pangulo ng updated na Maritime Industry Development Plan 2028. Nilalayo ng naturang development plan na bumuo ng isang malakas at maasahang
ng Philippine Merchant Fleet na tumutugon sa sea requirements ng bansa bilang suporta sa pambansang development agenda. Kabilang sa mga pangunahing programa nito ay ang modernisasyon at pagpapalawak ng domestic shipping ng Pilipinas, promosyon at pagpapalawak ng Philippine Overseas Shipping, modernisasyon ng Philippine shipbuilding at ship repair industry, at promosyon ng highly skilled Filipino at competitive maritime workforce. Gayunman, napansin ng Pangulo na marami sa mga patakaran at operasyon sa maritime industry ay hindi na ginagamit dahil sa kawalan ng unified system. Kaya naman, ani Marcos, kailangan munang magkaroon ng standardized system alinsunod sa mga international system bago maipatupad ang mga iminungkahing programa. Samantala, inilahad ni Pangulong Marcos na kasalukuyan ng tinatapos ng pamalaan ang MIDP 2028, sabay tiniyak na pinaprioridad nito ang kapakanan ng mga Pilipinong marino. Sa agarang pagkumpleto nito, ginarantiyahan ng Malacanang ang epektibong pagpapatupad ng proyekto at ang international recognition para sa mga kwalifikasyon ng mga marino. Itinatag ang Marina noong Hunyo taong 1974 na layong pagsamahin ang pagunlad, promosyon at regulasyon ng maritime industry sa Pilipinas. Kabilang sa pangunahing layunin ng ahensya ang pamunuan ng isang progresibong maritime administration na nagsisiguro ng kaligtasan at seguridad ng buhay at ari-arian sa dagat, proteksyon ng marine environment at global competitiveness ng Filipino maritime workforce. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Wrestling Katarong, SMNI News. At para sa uling detalye ng ating balitang national accomplishments ng Criminal Investigation and Detection Group, ibinida sa ika-71 years anniversary nito. Ang detalyeng yan mula kay Kapartner Paul Montebon. Paul. Pinuri ng matataas na opisyal ng PNP ang CIDG sa mga naging tagumpay dito sa kanilang mga nakalipas na operasyon. Patay sa datos ng CIDG mula Enero hanggang Desyembre taong 2023, aabot sa 11,424 na operasyon ang kanilang ikinasa na nagresulta sa pagkakaaresto ng 11,558 na most wanted criminals sa kampanya kontra criminal gangs. Nasa 54 na leaders at 442 miyembro ang naaresto, habang 125 CTGs at local terrorist groups naman ang nasakote at siyam sa mga ito ay nasampahan ng kaukulang kaso. Samantala, iniulat din ng CIDG sa kampanya kontra loose firearms. Kabuang 1,370 operations na ang kanilang ikinasa na siya naman nagresulta ng pagkakasabat ng 1,190 loose firearms, 435 explosives at 441,244 assorted ammunitions. Sa kampanya kontra illegal na sugal, nakakumpiska ang CIDG ng halos na 4 na milyong pisong halaga na bet money. Habang sa kampanya naman laban sa smuggling, manufacturing, distribution at trading ng counterfeit products, ay ang CIDG naman nakakuha ng 600 na economic saboteurs muna sa 303 na operasyon kung saan nakasamsam sila ng 16.2 billion pesos worth ng mga peking produkto. Sinabi ni Karamat na magpapatuloy ang CIDG sa kanilang misyon upang patuloy na bumaba ang krimen sa bansa alinsunod sa 5 focused agenda ng PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Nag-uulat Paul Montebon, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo.